mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinubo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa anumang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya pumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, kung ang lahat at makinig sa mulian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbaya online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdilim dito sa aming parokya. Naalala ko po, noong bata pa kami, noong elementary kami, hanggang high school yata, hindi kami pinapahawak ng pera ng aking mga magulang. Wala kaming bakong pera sa school. Hindi kami binibigyan ng pera. Kapag pumapasok kami, ang dala namin lunchbox. Uso pa naman uso pa ba ngayon yun? Yung mga bata kayo, nahihiyak pag may lunchbox, di ba? Nung kami may lunchbox at nandoon yung aming pagkain, no? Meron kami doon tinapay, sandwich para sa recess. Meron kami doon kanin para sa lunch. No? At meron pa kaming tinapay ulit. Actually, dalawa yung tinapay. Kasi sa hapon, meron pa kami dahil maghapon ang aming klase. No? At madalas, gabi na kami nakaka-uwi. Meron din candy doon. No? Siyempre, pag bata, alam mo naman, di ba? No? Ibig sabihin, walang dahilan para kami ay bigyan pa ng pera. No? Kung gusto namin ng juice, meron kami Coleman. Gusto ko ba yung Coleman kayo? No? Meron kami Coleman. Ngayon, water flask na. No? Yung mga noon, Coleman. Meron kami Coleman. No? Nandun ang juice. Pero tuwing Biyernes, inaabot ako ng gabi. Late afternoon na kami nakaka-uwi o nakakasakay ng school bus. Mga alas 6 na. Kasi meron pa akong practice ng sports ko. At tuwing Biyernes, yung mga ka-school bus ko, yung mga kasama ko sa school bus, laging nagsasabi sa driver ng school bus namin na dumaan sa fast food restaurant at mag-drive-thru. Yung mga, school bus ko, no? Kasi kanya-kanya kami mga eskwelahan, no? Lahat, no? Exclusive. Pag babae, babae lang. Pag lalaki, lalaki lang. Kaya akala ko nung meron ng eskwelahan. Kaya nagulat ako, minsan napunta kami sa eskwelahan, public school, halo-halo. Palang eskwelahan, halo-halo. At yung dumatang kami sa fast food restaurant, wala akong pera. Wala akong pambili. Hindi ako makabili, mga ka-school bus ko, bumibili burger, french fries. At dahil tinuruan ako ng mga magulang
isip na mainggit. Kasi masama. Pero sa halip, ang ginagawa ko, tuwing Biyernes, hindi ko uubusin yung bakon ko na sandwich. Para meron pa akong kainin sa hapon. Hindi ko uubusin. Pero yung kuya ko, kuya ko kasi, medyo malaki siya mga kabataan niya, yung kabataan namin. Inuubos niya yung kanya. Siyempre, pagka kami nasa school bus, wala kami kinakain, hahatian ko pa siya. Kaya itong kuya ko uubusin sa recess, uubusin sa merienda, tapos pag walang kinain, hihingi sa akin yun. Isang araw, habang ako ay nasa kantin, nakita ko yung mga ilang kong classmate nagbabalik ng bote ng soft drinks. Binabalik. May mga bote ng soft drinks na pinag-inuman na nasa mesa, ibinabalik nila. Pagtingin ko, saan nila dinadala? Nakita ko dinadala nila doon sa tindahan. At pag binalik nila yung bote, binibigyan sila ng 2 piso. Yung 2 piso. At mula no, natutunan ko na may paraan para magkapera. Yung mga pasosyal kong mga ibang classmate at mga ibang nag-aaral doon sa akin na ayaw magbalik ng bote. Yung pagkainom, iniiwan lang sa mesa, yun, ibabalik namin at bawat bote may deposito pa ng 2 piso. Nakaranas na ba kayo ng kawalan? O nakakaranas ng kawalan? Ano po ang inyong naramdaman? Mga kapatid, ito ang nangyari kay Esdras sa ating unang pagbasa. Matapos niyang makita kung gaano kamakasalanan ang kanyang mga kababayan, ang kanyang lahi, siya'y nahiyak sa Diyos. Naglumuhod siya ng gula-gulanin ang damit. Alam niyo gula-gulanin, di ba? Sira-sira ang damit, halos walang suot. At siya'y nagdasal. Ang sabi niya, Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan namin, suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Walang maiharap si Esdras sa Diyos. Wala siyang mukhang maipakita, kundi ang kanilang kasalanan. Hindi ba? Kapag walang-wala ka, nahihiya kang humarap. Ano ba? Kapag wala kang maipagmalaki, wala kang maiharap. Ito ang naging pakiramdam ni Esdras nung siya'y walang-wala. Walang-wala. Iba naman yung pakiramdam ni Esdras. Kasi ang pakiramdam niya, ang meron siya, kasalanan. Yun lang ang meron siya. At walang-wala siya na maiharap sa Diyos. Meron siya kahihiyan. Kayo ba? Ano kung meron kayong iharap sa Diyos? Ano? Kaya yung mga, dyan, tingnan mo, yung marami, ang dami-daming sasakyan, ang dami-daming pera, ano maiharap sa Diyos? Kaya ba natin maiharap yan sa Diyos? Samantala, sa ating Ebanghelyo, karanasan naman ng kawalan ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad, na minsan ipadala niya ang mga ito sa isang misyon. Ilan ang alagad ni Jesus? Ilan? Yan. Ang bilin niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkol, supot, tinapay, salapi o bihisan. Huwag kayong magdala. Hindi ito para pahirapan ang kanyang mga alagad, kundi para turuan ang kanyang mga alagad. Noong isang linggo,
natutunan natin na sa kamalian, merong matututunan. Tama? Nalala niyo ba yun? Diba? Merong matututunan sa kamalian. Kaya nga, kapag natuto ka sa iyong mali, hindi na yan kamalian. Ano yan? Aral. Ngayon naman, tinuturuan tayo ng pagbasa na sa kawalan, mayroong matututunan. Sa kawalan, mayroong matututunan. Tunay nga na sa kawalan ng mga alagad, ang nais ituro ni Jesus ay ang pag-asa nila sa Diyos. Umasa sa Diyos. Madalas ang tao takot mawalan. Tama ba? Kaya nga, hirap magbigay kasi ayaw mawalan. O, kapag pecha de peligro, anong ginagawa? Nangungutang. Kasi ayaw mawalan. Katatapos na ng isang relasyon, may kapalit na agad. Bakit? Ayaw mawalan. Pansinin natin, yung mga taong takot mawalan, nakadepende sa material. Pero nakakapagtaka, bakit ganun? Ang dami ng sasakyan, parang takot pa rin mawalan. Ang dami ng pera, nangungurakot pa rin. Takot pa rin mawalan. Nag-iisip pa kayo? Naisip niyo ba yun? Ano tawag natin doon? Sakin, ganid. Kasi hindi naman sa wala ka eh. Meron yan eh. Pero takot ka lang mawalan. Kaya kahit kasamaan ginagawa, huwag kang mawalan. Mapunan lang ang kawalan. Kaya nga, nakakabilib ang mga tao na kayang sabihin sa awa ng Diyos, nakakaraos. Ibig sabihin, Diyos ang nagpupunan ng kakulangan. Nakakabilib yung nagsasabi, bahala na ang Diyos. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi kayang gawin ng sarili. Kaya bahala na ang Diyos. Sadya naman talaga, dumadating ang panahon ng kawalan. At dito pumapasok ang Diyos para tayo ay panagutan. Dumarating ang kawalan, pero mayroong Diyos na tayo ay pananagutan. Pero, iba yung nawalan ka dahil nagwaldas ka. Ano ba? Nawalan kayo kasi nagwaldas? O nawalan kayo dahil gano'n, minsan talaga nawawalan. Iba yun kasi hindi Diyos ang mananagutan. Sino? Ikaw. Ikaw ang nagwaldas eh. Pananagutan mo yan. Ang totoo, yung mga alagad ni Jesus, hindi sila wala. Hindi. Meron. Ano meron sila? Kapangyarihang magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Binigyan sila ng Diyos. Pero, nakatuon lang tayo lagi sa kung ano yung wala. Tignan mo ang meron at ikaw ay magkakaroon. Mga kapatid, mayroong matututunan sa kawalan. At hindi ito isang pahirap o pasakit na karanasan. Maaari itong isang aral o pagsasanay na umasa sa Diyos na tayo ay Kanyang pananagutan.